Or sa pressure na baka hindi ko kasi ma-reach yung gusto nilang gawin ko. Hindi ko ma-reach yung standard na sinasabi nila. Doon tayo nagkakaroon na tunay na lakas to continue when we see that Lord is there. The Lord will sustain us. He will never leave us nor forsake us. Okay, sa pangatlo na po tayong main point. As na. Stand firm because God is with you. Sa number 1 po, God positioned you for purpose. Number 2, standing firm is spiritual strength. Number 3, God fights for His people. Ayan. Ito pong verse na to. Isa sa mga favorite ko din yan eh. Psalms chapter 46 verse 10. Be still and know that I am God. Ibig sabihin nito, sa gitna ng gulo, may it be physically gulo or mentally gulo, sobrang konti. Pressure and uncertainty sa ating buhay. Pinapaalala ng Diyos na huminto tayo sa kaiisip. Huminto tayo sa kaka-worry. And magtiwala tayo sa Kanya. Kasi siya ang may control. Siya ang may hawak ng manibela. Hindi natin nagagawin, Lord, ako muna kasi parang pagilid ka dyan eh. Dito muna tayo sa kabila. And Lord, hindi ka pa diretso, medyo pa curve-curve. Doon tayo sa diretso lang. Ay, hindi tayo ang magdidesisyon sa buhay natin. Sabi ko nga po nung dati. Sabi ko, magka-college ako sa FEU. Tapos magiging doctor ako. Tapos ganito na yan. Yung plano na ako nung bata pa lang ako, high school pa lang ako, ito na gano'n. Pero hindi pa. Hindi nangyari. So parang nag-turn over yung buhay ko. Sabi ko nga, Lord, ba't ba ako nang nag-Canada? Ano bang ginawa ko dito? Ang lamig-lamig. Maglalakad ka, madulas-dulas ka pa sa yelo. Ano may ganun, tapos pagka nasa bus ka mag-isa, may iyak-iyak ka pa. Lord, ano ba yan siya? Pero, na-realize ko, the Lord brought me there to know Him more. I was there to serve Him more, to see Him more. Naiyak pala. Na doon ko ma-discover talaga na how the Lord can sustain you and bring you up. Even though hindi mo pa kaya sa sarili. Kasi bata pa ako eh. When I was there, I was 18, 19 maybe. Tapos sabi ko, hindi nga ako marunong mag-commute sa Manila, tapos dinala ako dito. First time ko mag-airplane, hindi ko alam saan ako pupunta. Pero na-enjoy ko yung food sa airplane. Hindi ko alam paano ako yung hindi mo alam. You're in a foreign country environment and nobody, you know, even you have relatives, it's different. Hindi yun yung mga taong kinalakihan mo, nakasama mo. Pero sabi nga, doon ko nakilala yung mga pastor, yung mga Jack, na sobrang ginabayan nila ako, na talagang, when you serve the Lord, you find your purpose. Whatever it is, you will find your purpose. It will take time. The road may be tough. Maraming struggles. Maraming kung ano man mangyari. Pero, nandun yung assurance na whatever you do, when you do it for the Lord, it will be okay. Everything will be in place. Amen. So, number 1, God positioned you for purpose. As Filipinos in the United Arab Emirates, UAE, we are not here by accident. Hindi naman po talaga, kahit saan naman tayo mapunta, hindi yung aksidente. Kahit dyan lang sabihin, may dahilan kung bakit tayo nandito sa lugar na to. Yung season ng buhay natin, may dahilan kung bakit tayo ganito. Yung period of waiting sa iba, waiting sa kung ano pang ibibigay ng Lord sa'yo. Sa kung ano pang ministry na ibibigay ng Lord sa'yo. Yung season of that, yung iba naman, season of with the family. Ano pa ba mangyari sa mga anak ko? Paglaki nila, magka-college, diba? Ano pa kaya yung magiging future namin lahat? Ano pa yung mabibili kong lupa? Yung mga ganon. Pang mayaman lang po ata yun. Pero yung ganong pag-iisip po ba? Ibig sabihin nito, hindi random lang na napunta tayo dito. Nasabi ni Lord, puntahin mo yan siya dyan kasi kaya niya yung init dyan. Papuntahin mo siya sa Canada uli. Kasi hindi, nahihita na siya doon masyado. Doon muna siya. Hindi yun random na nilalaka lang ni Lord dyan. May plano ang Lord, kaya ka nandito. Sometimes we feel like we're far from home. We're outside our comfort zone. Pero sa mata ng Diyos, we are strategically placed. May mga tao na maaabot mo kung nasa ang lugar. May tao na parang, kung wala ka pala doon, yung tao na yun, hindi niya mararanasan yun. So, ginagamit ka ng Lord in every day of your life na hindi mo lang siya nakikita. Akala mo lang wala lang. Di ba minsan may makakatabi ka sa, ako nun sa Canada po, nakatabi ako, parang homeless yan siya. So, di ba yung mga homeless sa Canada, medyo nakakatakot. Kasi, bakit ba yung wala silang ligo, sumaamoy mo talaga, tapos yung alam mo yung sa ospital, tinakas pa yung kumot doon. So, hindi mo alam sa siyang galing ospital, ganyan.
Pero tatanungin ka na, Miss, you have $1? Sabi ko, $1 ba ako? Tapos, Looney, sabi niya, you have Looney? Sabi niya, Looney, maramasa siya. Ganyan, sabi niya, thank you, and nobody even thought of giving me something. May times na gano'n, na ginagamit pala tayo ng Lord. Kahit sa palagay mo, ayaw mong tulungan, pero may conviction na nagbibigay sa'yo na, bakit hindi? Isa lang naman, maano ka ba doon? Di ka naman maghihirap. It means like, nandun ka sa situation na yun, kasi the Lord has a purpose. May it be for you, or may it be to the other person. Diba? So, sabi nga, like Daniel, na dinala sa foreign land, pero nanatiling faithful. Ginamit siya ng Diyos para sa kanyang glory, kahit sa ibang bansa pa, hindi nawala ang purpose niya. Lalo pang luminaw at naging impactful. Sabi dito, you are positioned by God, not abandoned by God. Minsan sasabihin natin na, hala, iniwan nata ako ni Lord. Kasi, hirap. Ang hirap ng situation na dito ako. Pero hindi ka naman talaga niya iniwan. Nilagay ka niya dyan kasi meron pa siyang greater na plan for you. Amen. Diba? Sabi po sa number 2, standing firm is spiritual strength. Sometimes victory is not loud. Ang victory natin, hindi lang yung pag nagpa-party, nakapasa siya sa board. Ano mo yan ng ano, di ba? Ganon, meron siyang Tarpaulin. Tarpaulin. Hangin mo dyan. Eh di ba yung iba, minsan, ano nakapasa sa tarpaulin? May patay or may graduate? Kasi may tarpaulin sa patay na graduate. So parang sabi nila, pagka lang ba may celebration na ganong kalakas or sobrang hina, doon mo lang ba marirecognize na may ginawa ang Lord? No. Hindi, di ba? Every day, yung pagising natin, sobrang alam na natin. Pero yung pagising pa lang talaga. Lalo ngayon, yung ibang daming naka-heart attack sa init. Kahit sa mga katrabaho ko, naawa nga ako doon sa labor. Sobrang init. Pero ano sila sa labas? Kasi yun yung trabaho nila. Diba? Ang hirap ng mga, ano na yun, yung mga tao na gano'n yung trabaho. Pero tayo, na nilagay tayo sa ganito, minsan malakas pa yung aircon natin sa bahay, malakas pa yung aircon natin sa office. Sobrang privilege natin. Diba? Standing firm is spiritual strength. Ibig sabihin, hindi lahat ng tagumpay ay dramatic or too much drama o visible. Minsan ang tunay na strength ay tahimik, pero faithful. Yung hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng Lord. It is praying while tired. Hindi yung pipikit ka, tapos bukas natin, amen. Kasi nakatulog ka na. Hindi mo na matapos yung prayer mo. Oh. Diba? Hindi mo na natapos kasi pagod ka, Lord, sorry, hindi ko na pala na-amen kagabi. Or hindi mo na maalala, ano ba yung pinag-pray ko? Saan ba ako natapos? Yung ganon. Pero, it is praying while tired. Worshiping while hurting. Diba nag-praise and worship tayo? You don't know what is the struggles of each and every one. So, pagka may nakita ka na iyak na, nag-praise, drama naman yan siya. Iyak-iyak pa siya. Hayaan nyo na yun. Di ba pag nag-praise and worship tayo, si Lord ang nakikita natin. Hayaan nyo yung katabi nyo. Kaya niya na yan. Pero yung iba, nag-worship sila while hurting. Hindi mo alam na sobrang hirap ng pinagdadaan, but they chose to worship the Lord. Continuing while discouraged. Kahit ang hirap, kahit hindi mo na, parang hindi mo alam paano saka magsisimula, saka matatapos. Napanghihinaan ka ng loob. Pero, you still chose to continue. Ibig sabihin, kahit pagod ka na sa loob, pinipilit mo pa rin lumapit sa Lord. Kahit may sakit sa puso, literal o hindi literal, pinipili mo pa rin sumamba sa Panginoon. Kasi kahit gusto mo na sumuko, pinikili mo pa rin magpatuloy. Even Jesus in Gethsemane, di ba? For sorrow and deep anguish, dumating siya sa point na mabigat yung loob niya. Pero sinabi niya, not my will, but yours be done. Pero pag nag-pray tayo, bahala ka na Lord kung ano yung will mo. Yun na lang yung mangyari. Ipinakita nito na kahit standing fear, hindi tungkol lang sa feelings, kundi tungkol sa obedience sa Diyos kahit mahirap. So number 3, last one. God fights for His people. Exodus chapter 14, verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be Still. Ay, wala kang gagawin.
Tatayo ka lang pala. Kasi Lord, ganyan. Ikaw nang bahala, ha? Wala tayong gagawin. Nagiging still lang tayo sa presence niya. Ang hirap po ba nun? Mahirap po, ano? Totoo naman po, mahirap po talaga. Mahirap kasi minsan hindi ka gagalaw. Mahirap yun. Hindi ka hihinga, mahirap yun. Pero, sinabi niya, you need only to be still and the Lord will fight for you. The assurance na binigay ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lahat ng kalaban or ng laban ay ikaw ang kailangan lumaban. May mga battles na hindi mo kayang i-control, pero kaya ng Diyos i-control. May mga situation na wala kang magagawa, pero doon mismo, kikilos yung Lord miraculously. Dahan-dahan. Be still doesn't mean give up. Ibig sabihin nito ay magtiwala ka at bitawan mo ang worry dahil ang Diyos ang kikilos sa ngalan mo. The same God who worked in past for Moses, David, Daniel, and Paul is still the same God today. He will also sustain you, protect you, and fight for you. Ano nga ba nangyari doon? Just as God made a way for Moses in the Red Sea. Diba? He stopped the enemy and opened the way. For David, he gave victory over, sinong kalaban niya? Goliath. Goliath. For Daniel, he protected him in the lion's den. And for Paul, he sustained him through every suffering. He will also sustain you, protect you, and fight for you. Grabe yung Diyos na meron tayo. Grabe yung Father na meron tayo. As we end this message for this afternoon, remember this truth. The invisible war is real. But God is greater than every battle we cannot see. Sa araw-araw na laban, fear, overthinking, identity struggles, pressure, silent pain, hindi ka nag-iisa. Even when people don't see your struggle, God sees you clearly. He knows what you are carrying, and He will never leave your side. So today, choose to stand firm, not in your own strength, but in God's presence, God's grace, and God's truth. When fear whispers, God's word speaks louder. When weakness comes, His grace is enough. When life feels heavy, God fights for you. Church, you are not defeated. You are being sustained by God, by a faithful